Salamat, Brother Doc. Magandang gabi po mga kapatid. And nga po ako si Brother Randy from St. Pius Onyx Chapter. At papasalamat ako ngayong gabi at naimbitahan ako para mag-speaker sa talk number 3 na later on ipag-usapan natin ng mas malalim. No? Nakita ko madami po. So, mga handshakes of the Lord po. Taas po yung kamay, lahat po kayo. So, mga tita, tatawag ko sa inyo. Okay lang po ba? Mga tita po. Tapos Singles for Christ, ilan po? Singles for Christ. Apat, okay. So, welcome po. And Couples for Christ, yun po. Patay ko. Okay, welcome po sa Kailangan ko ng beat. CLP ng Santa Ana. No? Baka malobat eh. Kami po, nag-CLP ako ng 2012. No? Sige, Na pinilit lang ako ng asawa ko na mag-CLP. Noong time na yun, attend ako, sasama ako sa kanya pero wala sa puso ko yung ito nga pinagsasala, pinag-uusapan. Hindi pa ako ganun ka-interesado. Pangalawang ano na yun, imbita sa akin. Meron ba dito na naimbitahan na before? Na CLP? Mga kaibigan nyo. Pero aware kayo na may CLP, may Couples for Christ ko. Alam nyo na may Couples for Christ, no? Yung mga sasamahan ng mag-asawa. Ito linong naimbitahan. Hindi pala kami naimbitahan. Ako naimbitahan nung nagtatrabaho pa ako sa Camprame. Meron yung mga corporate CLP eh. Yung isang general na boss namin, CLP siya, CFC siya. So nagpunta sa opisina ng CLP, pero that time, hindi pa ako interesado. Patay na ako ng orientation, and yung mga following na talks, hindi ako hindi na ako matin. Kaya kasi syempre wala naman yung asawa ko dun sa PAME, sa bangko siya nagtatrabaho that time. So hindi rin pwede na umattend ako na ako lang. So yun, tapos mga ilang taon pa, lipat ako ng trabaho, tapos nagkaroon ko ng problema ng misis, tapos nung naayos, naghanap siya, sabi niya, sumali nga tayo sa community, ganyan. So naghanap kami ng community. Tama-tama, may tauhan siya sa opisina na miyembro ng Couples for Christ. Tinanong niya that time kung saan merong Couples for Christ, kung meron na malapit sa bahay namin. And luckily, doon nga sa Onyx, magkakaroon na ng CLP. So, timing yung pagkakahanap namin. Meron time na nag-start na. Hesitant ako, dadalawang isip ako. Pero just to please my wife, masama ako. Pero lang most of the time talagang ang hirap kasi, diba Sabado yung CLP ginaganap. Karamihan gano'n eh, so weekend. Alam mo ng mga lalaki, diba, giving ka yan eh, giving time yan eh. So talagang ang bigat sa kalooban ko na umatin. Ha? Pero, umatin ako, siguro 3 session pa dati eh. 12 talks, 3 session yan. Siguro, absent ako sa bawat session, meron ako isang absent. Pero natapos ko. At parang mayroong milagro na sa second session, o third session na, doon nag-iba na ako na yung tuloy-tuloy na hindi na ako nag-absent. And, yun nga, ngayon parang dahil ako na yung naging leader, baliktad na ako na yung mas interesado kayo sa misis ko. Ito hindi ko nga nakasama ngayon. Pero baliktad. Na mga brothers, kasi ano ba yung kamahalin ng inyong mga asawa? Kasi nakikita nila yung pagbabago, tungo sa magandang kabuhayan. Yun yun naman yung purpose natin dito eh. It's not religion, more on relationship, building relationship with the church and at the home. Yun yung importante. Kasi yun yung magpapaganda ng pamumuhay niya pag masaya yung miyembro ng bawat pamilya. Di po ba? So, ayan.
Kami sa pamilya, anim na magkakapatid. Ako yung bunso, may isa kaming babae panganay. So parang isang basketball team na may news na. Overall. Aral ako, palipat-lipat ako. Sabi nga, kumbaga sa journeyman ako eh. Dito talaga kami nakatira. Then, alaga ako ng lola ko that time eh. Nag-aaral ako sa balik-balik sa Holy Trinity. And at time na mag-aasawa na yung tita ko, bumalik ako dito sa amin, nag-aaral ako dyan sa Holy Family. Mga private school na Catholic school. So, yung parang yung bringing mabait ka dahil Catholic school yung pastor. And after, lumipat na naman kami. Aral ako ng JRs pa dati, pero isang buwan lang, lumipat kami Quezon City. Aral ako ng St. Patrick's School. Hanggang matapos na ako na high school doon. So, doon pa lang high school, palipat-lipat. Pagdating ko ng college, lipat-lipat din. Nagsimula ako ng San Beda, San Semla, tapos Pinto, tapos pasok ako ng St. Joseph's College. Isang taon lang, napatalsik dahil may pito mga madre. So, natapos ako sa NCBA. Pero hindi pa rin tatlong branch pa rin na NCBA na pasukan ko bago ako na nakaka-graduate ng college. No? Kasi kaya dami ko nakasama, dami ko nakilala. Bro, kaya yung asawa ko, tell you honestly, kasi wala kami anak. We've been married for 22 years, tama. Pero sa simbahan, 2008 kami kinasal. So, doon naman, mahirap magkwenta eh. Ayan po, taga-bangko naman siya. So, kaya ang bisyo ko noon, no? Kaya mamaya pag-usapan natin na tungkol sa repentance and faith. Dati makikinom ako. Kaya sabi ko, ang bigat ng loob ko nung ma-attend ako ng CLP, kasi every Saturday, Friday, Saturday, yun yung time na umiinom ako. Dahil yung Monday to Friday, trabaho eh. So Friday night, inom or Sabado ng gabi. Tapos bigla kaya, attend tayo ng ganyan, Christian Life Program. Napakabigat ng loob ko. Pero para walang away, syempre pagbibigyan mo yung asawa mo. Yun, tigil. And eventually, syempre, mas maganda naman na naalis. Kasi grabe naman ako din mag-gano'n. Bihira ako mag-inom before, pero pag uminom sagad. So yun, ang pinapasalamat ko rin. Occasionally, uminom pa rin naman pag may mga okasyon. Parang 2 beses na sa isang taon. Pag birthday ko, tsaka pag day ko birthday. So yun na lang ako uminom. Okay po pa rin, pero lang po yun. Kaya nagsimula kami 2012, tapos 2014, ginawa kaming facilitator din. Kaya na nag-group discussion sa inyo, in-offer na kami maging leader. Kasi pag-graduate kami, yung unang hawak na grupo, iba-ibang merong mga professionals, doktor, engineer, mga professor, no? So, maaaring yung tapos meron din mga tricycle driver. So, iba-iba kasi yung lugar na ito sa iba-iba yung so, mahirap, no? Mahirap yung sitwasyon, tapos pupulungin mo sila. Iba-iba yung yung kabuhayan. Pero kagandahan, mapapagsama natin sila. No, yun yung mahalaga na hindi natin titignan kung ano yung kabuhayan ng tao pag nandito tayo sa community. Pantay-pantay lang tayo, di ba? Merong nakakaangat pero sa pagtingin ng Diyos kasi pantay-pantay naman tayo lahat eh. Yun yung kagandahan pag nasa Panginoon tayo, no? Kasi yung mga napag-graduate na hinawakan namin na unit and yun, bro. Kaya
napakaganda sa community po ng Opus for Christ. Kaya napakaswerte na nandito kayo, malalaman nyo. Sa community po, hindi lang puro yung dasal o yung kanta-kanta. Meron din po mga kasiyahan. Ito po sports fest to ng chapter namin. Kasama yung buong pamilya. Ginanap ko doon sa SASES nung hindi pa ginagawang kondo. So napakasaya, mga bata, pamilya, grupo-grupo, tapos may awarding kami po nag-chapter dyan. Meron din pong retreat sa Tagaytay po kadalasan ginagawa para sa magkasawahan. Yan, nagpapalalim naman ng pagsasama ng dalawang mag-asawa. So napakaganda. Yan eh, magiging intimate yung relationship, makakapag-usap kayo na malalim, makakapag-meditate kayo. Napakasarap. Tapos pag-Christmas party may mga presentation po. Kaya yan, inanap yan sa Santa Ana School. Kaya naman yung mga boys ang mga nakahula. So, masaya po. Tapos may mga teaching night. Yan, sa Santa Ana Church. Yan yun, yung mga echoing yan na tinatawag namin na napakasaya sa Tagaytay din po ginagawa yan. So yan ang buhay sa Opus for Christ pagka nagtuloy-tuloy kayo, magugustuhan nyo. And eventually, makakadalo rin po kayo sa mga ganyang pagkakataon, mga ganyang event. No? So, mula natin, yung pag-uusapan natin ngayong gabi. About repentance. Ano po ba yung repentance? Iba, sabi pagsisisi sa Tagalog. Pero hindi lang po yan basta pagsisisi. So, what is repentance? Yung Greek word daw tawag sa repentance is metanoia. O yung pag-iba ng direksyon. No? Bakit sinabi pag-iba? Repentance, reviewing one's action and feeling contrition. O yung pagsisisi sa mga nakaraang ginawang mga kasalanan. No? And hindi lang basta pagsisisi. Kasi madaling magsisi, pero mahirap ang katawanan. So, sinasabi dito, yung change of direction, iiwan mo, so tatalikuran mo yung mga maling gawin na ginagawa mo o nakasanayan mo. Yun yung importante. Kasi madaling magsisi. Diba? Kapag gagawa ka kasalanan, magsisi ka, okay na. Hindi okay. Dapat pag nagsisi ka, gawin mo, talikuran mo na yung mga mali na ginawa mo. Kasi hindi nga tama eh, di ba? Magiging malalim ng pagkakasala pag paulit-ulit. Although sinabi ng Panginoon, no? Basta lumapit ka, paulit-ulit, patatawarin ka niya. Pero para sa sarili mo, hindi rin maganda yun. Magiging guilty ka rin sa dalawang run na bakit nagsisisi nga ako, pero patuloy mong ginagawa. Andun yung guilt sa puso natin. So, mapapagapot ka rin nun, anxious ka dahil sino ba niloloko mo? Di ba sarili mo lang din? True repentance is not only sorrow for sins and humble penitence and contrition before God, but it involves the necessity of turning away from them, a discontinuance of all evil practices and deeds, a thorough reformation of life, a vital change from evil to good, from vice to virtue, from darkness to light. Pero hindi naman po sinasabi na pag nag-repent ka, tinalikuran mo, hindi po ganun kadali. Diba? Maging totoo lang tayo. Napakahirap po na maging mabuti na isang iglap lang. Proseso po ito. Diba? Hindi ito milagro na pag umaten ka rito, nakatapos ka rito, lang babait ka na. Hindi po ganun. Gaya ng maraming naging dumaan dyan sa pagsi-CLP, proseso po ang pag-repent. No? Hindi po siya pag sinabi mo ganito, nang umpisan ka sa bahay, paglabas mo, mga contrition ka na, nagdasal ka, oo, natanggal yung mga kasalanan mo during that time. Pero pag binalikan mo, ulit-ulit na ulit. So hindi po sinasabi na hindi ka na dapat gumawa ng kasalanan. Iwasan na natin. And later on, pag naging habit mo na hindi ka na gumagawa, that's the time na nagmamature ka spiritually, yun yung gaba sa buhay mo. Yun yung magandang hindi
Hindi ka wala magmamadali sa'yo. Yung gawin mo, proseso. Umattend ka ng CLP, tapusin mo, intindihin mo. Makinig ka sa mga paliwanag, yung mga doc, kaya nito. And doon, maintindihan mo kung gaano kalalim na yung ini-introduce sa inyo. Hindi siya yung mabigat na dapat, ganito, di na ako dapat magkamali kasi umattend na ako. Hindi po ganun. Ano lang to, tulong-tulong tayo. Kasi kahit naman kami, nagkakamali pa rin, nakakagawa pa rin ng mga kasalanan, pero maliliit na lang. No? Minor na lang. Alam na natin kung paano gawin, no? May ka ng tawad, magservisyo ka sa Panginoon, kilalanin mo na higit. Ano sabi ng Panginoon, no, about repentance? If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. It is noteworthy that forgiveness is dependent upon repentance, which is why we must repent if we expect to be forgiven of our past sins. Yun nga, sabi, hindi basta pagsisisi lang. No? Kasi kung nagsisisi ka lang pero paulit-ulit mo pa rin gagawin, yun yung magiging problema. And sa pag-repent, kailangan mo rin magpatawad. Hindi lang one way two-way dapat. Hingi ka ng kapatawaran at magpapatawad ka rin. Di ba? And ang pinaka-importante, yung tanggapin mo sa sarili mo yung pagkakamali na ginawa mo. Kasi pag di mo tinanggap yun, di mo aaminin, nagkakasala ka, magiging mataas yung pride mo. Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako kailangan magsisi? Hindi ko naman kasalanan eh. Diba? Hahanap tayo kung sino yung mapagtutuunan natin ng bintang dun sa mga kamalian natin. Dati ganun ako eh. Sasabihin ko, kaya mo sa ginawa ko, iba nga, pumapatay, mga ganyan, criminal yan. Pero yung ginawa ko, minor lang, pero mali pa rin, diba? Ganun yung thinking ko before. Nasabi ko, hindi ako sinner. Kasi mas maraming lumibigat yung ginagawa eh. Sa akin, mga pagkakamali, pero hindi ko maamin. No? Dito ko nung napasok ako sa community, eventually, pagka nakakarinig ka ng mga teaching, mga sharing, doon mo marirealize na, uy, yun pala, mali pala ako. And, magiging mapagpasalamat ka rin. Dahil malalaman mo kung ano ibang pinagdadaanan ng mga tao. Yun, change of direction. Yan yung tinatawag ng metanoia. Pag yung nagsisi ka, huwag mo nang balikan yung mga pagkakamali na nagawa mo. Yung pinagsisihan mo, aralin mo kung paano talikuran. No? Pero sabi ko nga, hindi siya basta-basta ganun gagawin. No? It's a work in progress or work in process. No? Merong mabagal ang pagbabago, meron naman mabilis yung instant na biglang talaga bumabait. Yan yung mga talaga natatouch ng Panginoon yung buhay nila. So, dito, walang panghuhusga. Nasa sa inyo. Kayo magpe-pacing kung gaano nyo mabilis gusto baguhin yung sarili nyo. Walang ibang makakapagpabago sa sarili nyo, kundi kayo. Hindi ako, hindi sinasabi ko, hindi kung sinong pare, hindi yung mga miyembro na nandito. Kayo lang po may karapatan na magbago ng inyong sarili. Di ba? Wala pong magdidikta niya. Kasi sarili niya, kayo magbabago dyan. Kayo magpapaganda dyan o kayo magpapapakit ng buhay nyo. Walang iba. Iba po? Kaya huwag tayo maghanap ng sisi sa iba pag mayroong nangyayaring masama sa buhay natin. Baka may mga ginagawa tayo hindi maganda. Yun po yung babaguhin natin. At yun, yung unti-unti natin babaguhin. Hindi po sa isang ikat. Opo? Asking for forgiveness. Yun, maging humble tayo. Tanggapin natin na nagkamali tayo. Humingi tayo ng kapatawaran. Una-una sa Diyos, tapos sa tao na nagawa natin ng kasalanan. No? Yun yung mahalaga. Kasi pag di natin nagawa yun, baliwala yung pagsisisi natin. Diba? Yung pride hindi mo malunok eh. Diba? Kasi paano sasabihin nagsisisi ka pero hindi mo naman inaamin na nagkasala ka.
parang taliwas po yun, no? Di ba? Parang, ito, nagsisisi ba ito pero hindi naman humihingi ng tawad sa akin, no? Pero may makakagalit ka. Yun, dito matututunan niyo po, mapapag-aralan niyo kung paano gawin. Full surrender. Hayaan po natin na ang Panginoon na manguna sa ating buhay. Dahil ang Panginoon di tayo pababayaan, hindi niya tayo tuturo sa masama. Hindi niya tayo ilulugmok doon sa mga, may masarap na bagay na ginagawa tayo pero hindi tama. Diba? Ayaw ng Panginoon yun. Pero patuloy natin ginagawa dahil masama. Diba? Ano ba yan? Ngari, meron tayong mga cakes. Nagsusugal tayo. Umiinom tayo ng sobra-sobra na nawawala tayo sa sarili. Pag nalasing tayo, nagugulo tayo o kung ano namang mali yung ginagawa natin. Yun. Dito, pag naging membro ka ng community, matututunan mo kung paano isuko yung buhay mo na yung mga kamalian na ginawa mo, eh hayaan mo Panginoon ang kumontrol sa buhay mo. So yun yung maganda rito. Yan, nasa atin ngayon. Tayo mag-decide. Sabi ko nga, walang ibang makapag-decide sa atin. Yung dati natin buhay na magulo, gusto natin ituloy-tuloy, masaya pero magulo. O yung bagong buhay na ino-offer sa atin ng Panginoon. Ang first step is pag ganito, pag-attend nyo ng mga ganitong programa, no? Kasi sabi nga, hindi ito by chance. Kumbaga, napili kayo ng Panginoon na kasi concern siya sa inyo, baka may pagkukulang sa buhay nyo, nandito yung kasagutan. So yun yung maganda eh. May free will kayo to decide kung gusto nyo yung pagpatuloy o gusto nyo ng pagbabago, pagpatuloy nyo, di ba? O kung wala sa inyo na hindi kayo tinatamaan o hindi umaano sa isip nyo na ay, parang hindi yata tama kasi gusto nyo magbago. Kaya ang sinasabi ko, hindi po madaling pagbabago at hindi hahanapin sa inyo ng bigla, nagbago ka na ba? Dapat hindi mo na ginagawa to. Hindi ganun dito. Kayo po mag-decide kung kailan nyo gusto baguhin yung sarili nyo with our guidance, with our help, being a family tayo dito sa community. No? Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and wrongdoing. Yan nga yung pagtalikod sa mga buhay na hindi maganda, yung mga maling gawin. Yun yung tatalikuran natin pag tayo yung nag-repent o nagsisi. Bro. And asking for forgiveness, seek forgiveness from those you have wronged, for those you have wronged you, and forgive yourself. Yun yung pinaka-importante. Patawarin mo yung sarili mo. Kasi pag di mo nagawa yun, di mo kayang gawin na humingi ng tawad sa Panginoon. Di mo kayang gawin humingi ng tawad sa kapwa mo na nakamalian mo. Kasi sa sarili mo, hindi mo ina-accept na nagkasala ka. Ayaw mo rin humingi ng tawad sa sarili mo. Eh sino ba yung pinakamalaking mo ng pagkakasala? Di ba sarili mo? Kasi sarili mo yung gumagawa, sarili mo yung nasasaktan, sarili mo yung, kumbaga, lahat ng gawa mo eh. Di ba sarili mong gawa yan, wala naman nag-joke sa'yo eh. Wala namang kumilit sa'yo. Although syempre, nung bata-bata tayo, meron sinatawag na peer pressure. No, yung pag may barkada ka, pagka yun yung napagkasunduan, gagawa ng yun yung peer pressure. Pero ngayong mga mature na tayo, sa ating mga singles, dahil di pa kayo mature, at least, ito yung way para malaman nyo na hindi lahat ng samahan o barkadahan ay maganda yung ginagawa, di ba? Totoo naman maraming mga barkadahan na sa labas na iba-iba yung ginagawa. So, first step nyo para maging maganda yung environment nyo, tama na nandito kayo nakikinig sa programa na kagaya nito, yung Christian Life Program. Kasi dito sa Christian Life Program, sabi nga, from womb to tomb, pag naging co-apostle Christ ka, hindi lang
couples for Christ, hindi lang mag-asawahan. Sisimula po yan sa kids. Yung mga anak nyo, pwede nyo isali. No? Sa Kids for Christ, hanggang 12 years old sila. Then pag nag-13 years old na teenager, nasa Youth for Christ naman. Ang kagandahan, alam nyo, natututo, bata pa lang, nakakapag-aral na sila ng Biblia, yung pakikisama, pagtutulungan, yung mga program sa mga kabataan. Ngayon, pag nagbinata, nagdalaga, ang nakakasama nila, yun din, mga teaching regarding sa community, religion, no, paano maging maayos, maging matapat na bata, no. So, tayo yung mga magulang na, pag nandito yung anak nila sa Youth for Christ, nawawala yung kaba na iba yung nasasamahan ng mga anak namin. Pag miyembro kayo dito, pwede nyo pag-miyembro yung mga anak niya sa gano'n. Then after yun, pagka nagtrabaho na hindi pa rin nag-asawa, yung Singles for Christ. Singles for Christ is 18 years old. 21, okay. 21 years old hanggang 40. So yun, yung mga ayaw pa mag-asawa, pero gusto ng community na maganda, maayos. Kasi yung mga Singles for Christ natin, mga nagtatrabaho yan, tapos meron din sila mga activity about religion, may mga retreat din. So, sa Couples for Christ community, wala tayong, baga walang tapon. Plus sa mga tita natin na yung iba nabalo na, o yung mga gustong pumasok ng community pero ayaw ng asawa, pwede sila sumali. Kahit may asawa pa sila pero ayaw ng asawa nila, pwede sumali sa Handmaids of the Lord. Yun yung kagandahan. Tapos yung baliktad naman yung sitwasyon, yung mga nagpito na pumanaw yung asawang babae, yung ating po mga tito, pwedeng sumama naman sa Servants of the Lord. Ganon din, yung may asawa na ayaw naman ng asawang babae na sumali, yung asawang lalaki doon naman po sa Servants of the Lord. So lahat po nako-cover ng community, yun yung kagandahan. Kaya hindi po nakakahiyang ibenta sa inyo or imbitahan kayo dito sa community dahil walang pangit na i-offer sa inyo yung community. Sabi ko nga, kung lagi kong inaano dyan, huwag lang yung pagsasama nyo mag-asawa isipin nyo, kundi yung mga anak nyo. Yung maging mabuti yung environment ng pupuntahan nila. Kasi yun yung mahalaga di ba? Napakadelikado na ng panahon ngayon No, ibang-iba na sa panahon natin. O panahon yung mga medyo ka-age ko dito. Iba na yung, sabi nga, mga millennial, no? Iba na talaga yung panahon. So, yun yung isipin natin. Masali tayo dito, tapos meron pa yung pamilya na ginagabayan. Katulong nyo yung community ng couples sa paggabay sa inyong mga anak. Yan, isang paraan ng pagsisisi or repentance is yung sacrament of reconciliation. No? Yung paghingi ng tawad sa paraan ng pamumpisal sa pare. No? Kasi yan yung turo ng ating simbahan. No? Sabi, pagka nagkasala tayo, yan turo ng bata pa tayo. Punta tayo sa pare, kung ikumpisal natin yung ating mga kasalanan at doon patatawarin tayo ng Diyos. Pero pag malalim ng yung spirituality, kahit nasaan po tayo, kung talagang tapat tayo sa pagsisisi natin, pagmamahal natin ng Diyos, malalim na yung ating relationship with the Lord, kahit nasaan po tayo, taintik tayo humingi ng kapatawaran, nag-iisa lang tayo sa kwarto, walang ibang tao, maaari po namin kausapin ng Diyos. No? Even without the presence of a priest, kung talagang itaw sa puso natin yung paghingi ng tawad sa Diyos, yun ang importante. Kung hindi niyo kayang sabihin sa pare o sa ibang tao yung kasalanan na nagawa niyo, directly sabihin niyo sa Diyos na nagkasala kayo at nahihirapan kayo,
humingi kayo ng tawad. Yun. Hindi judgmental ng ating Panginoon, no? Na pag di ka dumaan through process ng confession sa pare, hindi niya diringgin yung paghingi mo ng tawad. Hindi po ganoon. Turo sa simbahan yun, pero pagka malalim ang kaalaman mo sa religion, wala pong huwag nagpipigil o nagbabawal na dumirekta ka kung humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sana po maintindihan niyo. Kasi minsan hirap tayo na magsalita openly, no? Lalo na sa mga pare. Although kahit di tayo nakikita, no? Na medyo nag-aalala tayo, nandun na nga tayo, minsan di naman natin nasasabi yung totoong bakit tayo nag-uumpisa. Nakakalimutan natin sa sobrang takot, sa sobrang kaba, sa sobrang iyak. So, what's the better way is directly kausapin niyo yung Panginoon. Masasabi mo lahat, kasi walang ibang tao, wala kang dapat ikaya. Ano na natin yan, repentance is surrendering to Jesus as the Lord of our life. Tanggapin natin ang ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Yun yung pinakamahalaga. Ngayon doon matidevelop yung pagiging malalim na ating relasyon sa ating Panginoon. Yun, meron daw two essential characteristic ang authentic na repentance. Ano yun? Yan. Honesty, yung pagiging matapat, no? Speak the truth, no? Sabihin mo yung totoo lang. When you walk a life of honesty, you live a life of truth. Napakaganda, pero napakahirap, no? Yan. Tapos yung isa, yung humility naman. Humility is not denying your strengths. Humility is being honest about your weaknesses. Humility recognizes the great truth. Everything is from God. Yung pagiging humble daw, no? Pag naging humble ka, dapat wala ka ng pride. Tanggap mo sa sarili mo na mahina ka at kailangan mo ang Panginoon sa buhay. Kasi pagka hindi mo tinanggal yung pride sa pagkatao mo, doon magiging mayabang ka. Nagiging mayabang tayo na, kaya ko yan, ako naman yung gumagawa niya. Hindi na ba ibang gagawa? Minsan, oo, nagiging successful yung mga ganyan tao, pero later on, nagsisisi rin dahil may kulang. May kulang, yung spirituality. Wala sa pagiging successful, nakakalimutan natin yung Panginoon. Diba? Mas maganda yung pagiging successful mo, katabay mo yung Panginoon, ginagabayan ka ng Panginoon. Dahil lahat ng success na nga, kung wala ang Panginoon, walang saysay. Hindi siya kaya-aya sa Panginoon. Kasi, bakit? Lahat ba ng maipundar mo, o naipon mo, pag namatay na magdadala mo sa langit? Hindi naman. So, mas pipin natin kung paano natin mas palawigin yung pagiging makatao o yung pagiging successful. God bless ng ating Panginoon. Yun, kantabay ng repentance or pagsisisi daw yung faith or pananampalataya. No? Kasi without faith, hindi tayo makakapagsisi. Kasi ano ba yung faith? Yan yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Kahit di natin siya nakikita. Diba? Wala naman sa atin nakakita sa Panginoon eh. Pero naniniwala tayo na may yung Panginoon. Jesu Cristo namatay para i-redeem tayo sa ating mga pagkakasala. Diba? So, ang pag-repent daw, kailangan mayroong faith. Ano ang faith? Yan, sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. No? Yung pananampalataya, kahit di mo nakikita, naniniwala ka na nandun siya, na may magaganap, no?
na may tutulong sa'yo. At sino yung tutulong sa atin? Panginoon. No? Pero hindi directly yan. Hindi pag nagdasal tayo, kala natin, nanidasal natin, sinasagot ng Panginoon directly. Meron directly, oo. Pero kadalasan, gumagamit ng Panginoon na ibang tao para sagutin yung dasal. Kung ano man yung pinagkaloob sa atin. Minsan, kahanap tayong trabaho, hindi tayo makakita. Gagamit ang Panginoon na ibang tao na tatanggap sa'yo o kuha sa'yo. Diba? May gagabay sa'yo. Alam niyo yung tao na yun, ginamit siya ng Panginoon. No? Hindi yan, minsan nag-aanap tayo, nagiging mainipin tayo na dasal ako ng dasal pero hindi naman sinasagot yung dasal ko. Hindi ko pa rin natatanggap ko na yung dinarasal ko. Diba? Pero, di natin alam, sa ibang pamamaraan, tinutugunan ng Panginoon yung ating mga kahilingan. Una-una, yung pagka wala kang sakit, walang sakit yung pamilya mo, isang blessing na yan eh. Diba, dinarasal natin na maging maganda buhay natin. Sa pagiging walang sakit ng pamilya mo, isa na yun sa mga blessing, isa na sa mga tugon niya yan. No? At napakarami tao sa mundo. Kung pakikinggan ng Panginoon lahat yan at directly bibigay sa'yo, tingin ko, mauubos din ang biyaya na bibigay ng Panginoon. Kaya Panginoon gumagamit na ibang tao sa ibang pamamaraan para maibigay sa atin yung mga kahilingan natin. No? Kaya na kami, nasa community, no? Yung kahilingan namin na patawarin kami sa aming mga pagkakasala, ito yung naging tugon. Tapos napalapit kami sa Kanya, ito na nga yung naging tugon. Yung naging miyembro kami, dinala niya kami, unang-una, gaya niyo, umupo kami dyan at nakinig kami sa kung sino man tao na hindi namin kilala, pero tumanim sa puso't isipan namin yung mga aral. And later on, mas marami kayong maririnig, mga pagpapatunay sa kabutihan ng Diyos. No, ito lang yung panimula. At sana, tugunan nyo yung magandang pagka-imbita sa inyo ng Panginoon. Tuloy-tuloy nila. Yan, grace from God, belief in the gospel, personal act and decision. Yan yung mga pinakailangan daw na meron tayo sa ating pagkatao, no? By grace are we saved through faith is a gift from God. Without God's grace, hindi natin matatanggap lahat ng kung ano man minimiti natin sa buhay. Diba? May sinasabi ng pananampalataya eh. Pag wala tayong pananampalataya, kahit anong kasal ang gawin natin, pero hindi naman tayo naniniwala na ipagkakaloob niya, ba't ka pa nagdadasal? Diba? Sinasayang mo lang yung oras mo, kaya wala ka naman palang gustong i-build up na relasyon sa Panginoon. Diba? Paano ka niya bibigyan ng grace? No? So, yung grace from God is a gift. No? Nasa sa lahat yan, nasa sa atin, basta maniwala tayo at manampalataya sa ating Panginoon. Lahat tayo meron yan. It's just a way na kung paano natin ilabas pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Believe in the gospel. Yeah. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yun yung sinasabi ko. Minsan kala natin hindi sinasagot ng Panginoon yung mga dasal natin. Pero sa atin, sipin mo lang na hindi ako pababayaan ng Diyos at nahilingin ko siya pahala. Yun nga, i-surrender mo yung sarili mo sa Kanya at di ka niya pababayaan. No? Mahirap intindihin, pero later on, malalaman niya, ma-experience sa buhay niya na talagang God is good. No? As yung personal act and decision, sabi ko nga, kayo mag-decide which road will you take. No? Yung way ni Jesus or yung way ng kalaban, yung way na kamunduan, yung way na maraming kasalanan. Masaya, pero maraming pagkakasala. No? So, doon tayo sa magandang daan. Jesus is the way to life.
Kasi pag yun yung sinundan natin, hindi tayo mapapariwara. No? Hindi tayo hayaan ng Panginoon na magpunta sa maling direksyon. Kasi yung gabay ng Panginoon, tungo sa kabutihan lahat yan. No? Nasa kabutihan, nandiyan yung masaya na yung saya na hindi nawawala. No? Yung buhay na walang hanggan. Sa piling niya. Yun yung importante. Kasi yung saya na nararamdaman natin dito sa mundo, panandalian lang yun eh. Di ba? Tsaka hindi lahat ng saya nakakaramdam lahat ng tao. Meron lang kung lang. Pero dito sa community, napakasaya ng buhay. Ang buhay namin. Kaya gusto namin yung pag-aanyaya sa ibang tao, sa mag-asawahan, sa mga tita natin, sa mga kapatid natin na mas nakababata, ino-offer namin sa inyo yung ganitong klaseng pamumuhay na masaya sa piling ng Panginoon. Yan yung walang kapatay na kasiyaan. Isa na rin ito sa paraan na pag-prepare sa atin kapag babalik na ating Panginoon at yung mga tayo, nandito tayo sa Kanya, sa mga oras na mawala tayo, wala naman may alam kung kailan tayo mawawala. Pag nasa Panginoon tayo, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Yan yung pinaka-importante, mga kapatid. Yan. When an individual has saving faith, the Holy Spirit moves into their heart. And the desire to sin begins. The desire to do good increases. The change in heart will therefore produce the turning away from sin. Or repentance, yeah. So, repentance and faith works hand in hand. No? Hindi pwedeng isa lang yung presence of yan para magawa mo yung pagsisisi at pagbabago. Talagang hand in hand po siya. No? Kaya sa talk na to, magkasama siya. Kasi kailangan sa pagsisisi, meron pang pananampalataya. Otherwise, hindi ka magsisisi sa mga kamalian na nagawa mo. Yun, may consequences daw ang repentance. Ano yung mga consequences? Yan, pag nagsisi ka daw at nagpalataya, promise of forgiveness and eternal life, gaya na sinabi ko sa kanina. No? When there is genuine repentance, you can expect forgiveness, comfortable life, and blessings. No, napakatotoo naman po niya. God is not happy with those who lack repentance. He punishes them for their refusal to feel sorry and repentance, regret their actions, and ask for forgiveness. And freedom from fear of death. The scripture tells us over and over that sin leads to death and destruction because there are consequences with going against the grain regarding how God designed us to live and obey Him. Yung freedom from fear of death, madalas natin naririnig, di ba? Lalo yung mga magulang, sasabihan yung mga anak, matakot ka sa Diyos. Huwag niyo kong sabihin sa mga anak niyo, huwag niyo katakutan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Ang katakutan niyo, yung consequences na hindi pagkilala sa Diyos, yung paggawa ng masama laban sa Diyos. Yun yung sabihin, pero matakot ka sa Diyos. Parurusahan ka ng Diyos. Hindi. Parurusahan na tayo ng Panginoon kung may ginawa tayong labag sa 10 kautusan niya. Na hindi ko maano yun, hindi na 10 yun eh. Napakasimple na halang, 2 na lang. Malayin mo Panginoon, kung puso mo, kung kaluluwa, kung lakas, at mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal ko sa iyo. So 2 na lang ikaw, kautusan na yun, napakasimple na. So yan mga kapatid, pag nasa Panginoon tayo, hindi tayo matatakot na mawala dito sa mundo. Kasi alam natin na pinatawag niya na tayo
at pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Yun ang pinaka-importante sa repentance and faith. Yun yung kala natin pag consequence, masama no? Or challenge. Diba? Kasi may larong rules or consequence, o may ka, tapos may papagawa sa'yo na mahirap eh. Pero hindi, dito, yung consequence niya, puro maganda. No? Kasi pag nagsisi ka daw, dapat palakasin yung pananampalataya mo, yan yung mga ibigay niya sa'yo. Pagpapatawad, pagbuhay niya walang hanggan. At kaalisin niya yung takot ng kamatayan. Sabi ko nga, lahat tayo, darating dyan, hindi natin alam kung kailan. Wala nakakaalam. Importante maging handa tayo doon sa time na yun. No? Kaya yun yung pinaka-importante aral sa paghingi ng kapatawaran o pagsisisi. No? Di lamang sa ating Panginoon, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Yan mga kapatid, yung panawagan na to, noon pa. Noon pang sinuro ng Panginoon, yung ating mga propeta, mga Bisaya, at ang ating Panginoon sa Kristo. 2,000 years ago, diba? Sa Biblia, even that, tawag doon, after death or before Christ, no? Yun na yung panawagan sa atin na magbalik loob, no? Humingi ng tawad at magbagong buhay. Ayusin natin yung ating buhay. Hanggang ngayon, sa taon na to, wala nang pa ang mga panahon. Yun yung panawagan sa atin. Yun yung turo ng ating Panginoon, ng ating mahal na Jesucristo, na kaya may mga apostolis na ginamit para ipahayag yung kanyang mabubuting balita. Eh dahil yun, mula ang panawagan ng Panginoon, nagbalik loob tayo sa Kanya, maniwala tayo sa Kanya. Ang Panginoon lang tayo makakatulong sa atin. No? Hindi direct niya yung Panginoon, sinasabi ko, meron siyang taong gagamitin. Maging bukas lang yung maisipan natin lahat. Kasi kung natin hanapin, directly na yung blessing galing sa ating Panginoon. Minsan nabubulagan tayo. Bakit patuloy tayo nabubuhay? Bakit patuloy tayo nagkakaroon ng mga blessings? Pero yung dasal na gusto ko, hindi niya pinibigay. Pero ba't hindi ka nahihirapan? Dahil hindi nawawala ng grasya, ng biyaya, ng pagkain sa inyong mga lamesa. Ngayon, yung biyaya ng ating Panginoon na hindi natin nakikita kasi hindi kasama sa dasal natin. Pero once pinabayaan tayo ng Panginoon, wala lahat yan na natin marirealize. Wala pala ang Panginoon sa buhay ko. Wala rin lahat ng blessings. Pero pag natin siya, nandun lahat ng blessings. Hindi ko lang nakikita. Nagmumulagan lang ako. So mga kapatid, ang hamon ko sa inyo ngayon, sa gabi nito, based sa mga marinig nyo, naliwanag ko, accept nyo yung challenge na mas makilala natin ang utusan ng ating Panginoon. Di lamang para sa ating sarili, no? Para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, ating buong pamilya, lahat kasi gaganda yung buhay niya. Magiging maayos, magiging buo yung relationship niya sa isa't isa. Hindi lamang ng inyong mag-asawa kundi ng buong pamilya. Mas magiging mawawala yung mga alalahan ninyo. Hindi tayo kawabayan ng ating Panginoon. Experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Yun yung napakahalaga. Yun yung magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. No? Hindi yung mga mundong kasiyahan. Mas higit na makapagbigay ng kasiyahan, meron kang peace of mind, no? Alam mo na ang Panginoon, may relasyon kayo, hindi ka niya pababayaan. No? So, kakapit ako sa Panginoon, ano mga pagdaan ng pagsubok sa buhay. Yan po ang pinaka-importante na tanggapin natin na ating Panginoon sa ating buhay. Yan yung challenge. Subukan niyo na tanggapin ang Panginoon, siya gawin yung Savior, pinag-aasama. Ano ba yung Savior yung tagapagligtas? Ano ba? Yun. Yun, mga kapatid, experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Yan po yung bibigay sa atin ng
peace of mind, and balance sa buhay. Kasi kapag kami blessings, abundant ng blessings natin, sabi nga, huwag mong itaas yung standard ng living mo pagka bless ka abundantly. But instead, turn it, pass forward, pay it forward, no? Pagka binigyan ka ng maraming blessings, magbigay ka sa kapwa mo, yung mga sobra-sobra. Kasi mas nakakatulong tayo sa kapwa natin. Pag nagawa niyo yun, napakasarap sa pakiramdam. Napakaginhawa ng gagawin ng pakiramdam natin na nakatulong tayo kahit sa maliit na bagay. Hindi pala ginagawa natin sa community yun. Dito nga sa Kantaan na weekly, nagpapakain sila dyan sa mga preso. Sila nagbibigay ng lunch. Tapos nagtatala rin kami ng may mga outreach program din sa mga charity institutions. Kahit yan meron tayo, kapitbahay lang natin, missionaries of the poor. Mga hindi na alam na iba, yung mga bata na may CP, cerebral palsy, mayroong housing dyan sa Estrada, sa Polyfamily. Doon, tapos yung mga dolan, abandon. So, binibigyan din namin ng tulong yun, dinatilan natin ng kung ano. Tapos minsan, pag magpapasko, kakaroon din ng programa na binibisita natin yung mga bata, nagkakaroon ng programa. Tuwa sila. Pag may mga okasyon, lalo yung Pasko, tapos nabibigyan ng konting mga gifts. No? Napakasarap sa pakiramdam yung makakatulong tayo kahit na late, lang, na bagay yung maliit na talaga. Pag pinagsama-sama kasi yan sa community, nagiging malaki yan at mas maraming matutulungan. No? Na maganda yung napupunta. Yun yung importante. Nakapagbibigay tayo ng maayos, na maganda sa ating kapwa. So, yun po, mga kapatid. Sabi nga, let it be done to me according to thy word. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, kayaan natin siya hamang muna. No? Surrender natin sa Panginoon ang buhay natin. Kayaan natin siya maging director nito. Tingnan natin kung magiging flop ba yung labasan nito pag ang director ng magiging master sa buhay natin. Nasa inyo yan. Ang tatanggapin nyo, ang Panginoon, magiging Panginoon nyo at personal na tagapagligtas. So mga kapatid, yun lang sa labi ito. At sana naintindihan nyo, nakuhaan nyo yung pinaparating sa atin na ating Panginoon sa talk na to, ang repentance and faith. At iiwan ko sa inyo yung mga tanungan na yun na mamaya i-discuss sa inyo na inyong mga discussion group leader o mga facilitator. No? Dalawang natin, pag-usapan nyo, share with one another areas where you need to turn more fully to God. At share areas where you need to grow in faith. No? Kaya na po ang pangalan na mag-district at mga sarili nyo. And yun yung tapos na ating po. So may God be praised. Mga kapatid, maraming salamat po. God bless you.